Naging kulay dugo pang mukha ni Seska sa hiya ng sabihin niyo ni Brixton. Binuksan na nitong pintuan ng sasakyan matapos na muli siyang yakapin ng ilang segundo at tuluyan na doong lumulan. Binuhay ng makina ng sasakyan. Bago tuluyang umalis ay muli pa itong kumaway at saka nag-flying kiss sa kanya. Mariing ikinailing niya yon. Tsk! Mrs. Barcelo, ulit niya na parang nakalutang sa alapaap ng kanyang pakiramdam. Sa opisina ni Nixa nagdiretso si Brixton. Walang ginagawang pinsan na magtungo siya at halatang hinihintay siya nito. Ang tagal mo ha? Huwag mo sabihin sa akin na tinutukan mo pa ng baril si Seska para lang pumirma. Nilakipan niya pa yon ng malakas na tawa na parang inaasar siya. Oo, huwag mong sabihin sa akin nag-honeymoon kayo pagkatapos. Nauna na yung honeymoon bagong pirmahan. Putol ni Brixton na nilapag ng dokumento sa kanyang dala. Alam ba ito ng mga magulang nyo? Muling tanong ni Nixa na humilig sa gilid ng kanyang table at dinampot ang ibinigay na papel ni Natalio. Nanit ang kanyang mga mata na hindi siya magawang sagutin noon ng pinsan niya. Hindi na yun kailangan, matanda na kami. Legal din naman kami both parents namin, bakit magpapaalam pa kami? Napahilot na sa kanyang sentido si Nixa. Umagang-umaga, pinapasakit ng pinsan niyang kanyang ulo. Just help us, Nixa. Malay mo, bandang dako pa roon humika rin sa akin ng pabor. Saka na namin gagawin ang ceremony. Okay lang naman yun, at least ngayon, legally binded na kami as husband and wife. Yun ang mas mahalaga. Inirapan siya ni Nixa, seryoso pa rin ang mukhang pinalo sa ulo si Brixton ng papel sa kanyang hawak. Kung hindi lang kita mahal, nung kang tutulungan kita, pasalamat ka na mahal kita na parang kapatid ko na. Natapos sila sa usaping yun at nailipat sa kung sinong nagpakalat ng balita tungkol sa katauhan ni Seska na si Nixa mismo ang humahawak. Siya ang umako dahil nagagalit siya na bakit kinakailangan pang kalkalin ng bagay na yon. May lead na ba? Umiling si Nixa. Hindi ang mga balboa? Tanong ulit ni Brixton na hindi makapaniwalang sa kanyang narinig mula sa pinsan. Hindi sila, naimbestigahan ko na sila at wala silang kinalaman. Hindi rin si Piper Balboa ang salarin na gaya ng iniisip mo. Napahinga ng malalim si Brixton. Kung hindi sila'y sino, wala naman siyang ibang naiisip na merong galit sa kanila. You know what? Bakit hindi mo nalang kalimutan ng tungkol doon? Kusang mawawala rin ng issue. Alagaan mo na lang sa pagpapaalis ng mga articles online. Magsasawa rin sila. Tutal, kasal na kayong asikasuhin mo na lang ay ang pagsisimula na magkaroon ng pamilya. What do you think, Natalio? Ngiti ni Nixa na pilit kinukumbinsi ang pinsan. What do you mean nakalimutan ko na lang? Hindi pwede, kinalat nila na. Totoo ang kumakalat na issue at may mga supporting documents. Ibig sabihin may ebidensya. Papayag ka bang ubusin lang ang oras sa kanila? Sa halip na ubusin mong lakas mo sa kanila, bakit hindi mo na lang yun ibaling sa asawa mo? Pero Nixa, bibitawan ko ng kaso mong ito. Marami akong kailangan unahin. Marami pang gustong sabihin si Brixton. Hindi niya mapigilan na magkaroon ng duda kay Nixa na nalaman na nito ang may sala at ayaw lang sabihin sa kanya. Iniisip ba nito na mas lalaki ang gulo kapag nalaman niya? Malamang. Target ng kung sino man yon ng si Seska na hindi naman sila inaano. Ganun pa man hindi na lang din siya. Iginit na ipilit ito. Kung ipipilit mong gusto mo, hindi kita tutulungan na maging legal itong marriage certificate ninyo. Tila gumuhungundo doon ni Natalio. Siyempre, alin ang pipiliin niya sa dalawa? Malamang yung certificate nila. Oo na, sige, susundin ko ng gusto mo. Napipilitang mungkahin ni Brixton kahit nalabag yon sa loob niya. Seryoso ka dyan? Baka mamaya hanap ka ng ibang abogado. Mananagot ka sa akin kapag pinag-aksaya mo pa yan ng oras. Uulitin ko, just focus on your family now. Huwag mo na yung pansinin. Mapapalitan din yun ng new issue. Paulit-ulit na tumango si Brixton. Wala naman siyang ibang choice. Malupit ang pinsan niya kaya hindi niya ito kakalabanin. Good, ako nang bahala dito. Taas niya ulit sa papel na hawak. Bago matapos ang araw, legal na mag-asawa na kayo. Thanks, Nixa. Tayo ni Brixton na mga alis na upang magtungo sa kanyang opisina. Call me when it's done. Sure. Sinundan ni Nixa ng tingin ng likod ng pinsan. Lingid sa kaalaman nito'y natunto na nga niya kung sinong salarin ng kumakalat na chismis. Gulat na gulat siya na makilala kung sino may gawa noon. Walang iba kundi ang ama mismo ni Brixton na si Gaston. Bagay na hindi maintindihan kung bakit ginawa yun ng kanyang Lolo Gov sa anak. Bakit yung nagawa to Lolo Gov? Hindi mo ba naisip na kapag nalaman ni Natalio na ikaw ang salarin madudurog yon? Puno ng hinanakit na tanong ni Nixa habang seryoso mga matang nakatingin sa matanda na hindi siya natutuwa. Nixa, masyadong perpektong relasyon ng pinsan mo.
Kaya kailangan ng konting problema para tumatag naman sila. Lolo Gov, pangalan na magiging manugang yung nakataya dito, kaya bakit kailangan yung gawin yon? Isa pa, alam mo naman na may malalang mental health issue ang fiancé ni Natalio. Hindi ba? Magwawala si Brixton panigurado kapag ikaw na lang ang bahala, Nixa, kung ipapaalam mo ito kay Natalio. Napabuga ng hangin si Nixa, hindi niya alam kung bored lang ba ang kanyang Lolo Gov sa buhay kung kaya ganito siya. Alam ba ito ni Tita Nati? Umiling si Gaston, na natili pa rin ang ngiti sa kanyang labi. At least, napatunayan niya na handang tumulong si Nixa sa pinsan sa mga panahon na kailangan nito ng masasandalan. Hindi nito idededma ang problema ng mga mahal niya. Kapag nalaman ito ni Tita Nati, it's up to you na rin, Iha, kung ipapaalam mo sa kanya. Nagusot pang mukha ni Nixa na siyang ipit na ipit sa sitwasyon. Sa ginawa mo, Lolo Gov, Natalio plans to have a secret marriage with Seska. Subok ni Nixa na isuplong ang pinsan. Ayos lang. Ganyan din ang ginawa ng mga magulang mo noon. Sekreto lang naging kasal nila ng daddy mo. Lumaki na ang butas ng ilong ni Nixa. Hindi niya magawang magalit sa matandang kaharap dahil wala naman itong masamang ipinakita sa kanya at isa pa. Sobrang mahal na mahal niya ito kagaya ng pagmamahal niya sa mga magulang. Akala ko sa akin nagmanang panganay kong anak. Hindi pala. Sa daddy mo pala siya nagmana. Bumibilis ang kilos kapag nagkakaroon ng problema ang babaeng minamahal. Haplos pa ng matanda sa kanyang kulay puting balbas noon. Walang nagawa si Nixa kung hindi ang matawa na lang sa sinabi ni Gaston na sinadya niya pa talaga noon ng bagyo. Ikaw talaga, Lolo Gov. Napakaloko-loko mo pa rin. Susumbong kita kay Tita Nati. Kaya mo kong isumbong? Hamon ni Gaston na malakas lang namang ikinatawa doon ni Nixa. Buong araw na naging abala si Brixton sa kumpanya at naging kampante rin ang pakiramdam niya. Lalo pat hindi natapos ang araw na yun at nakatanggap siya ng tawag sa pinsan niyang si Nixa upang sabihin na okay ng marriage certificate nila ni Seska. Naging ganado pang lalaki magtrabaho ng araw na yon hanggang sa matapos ang lahat. Alas 5 na ng hapon siya nakauwi upang sunduin si Seska sa bahay nila, kagaya ng kanyang pangako bago umalis kanina. Sinabi ni Cora na nasa malapit lang umano itong cafe. Yun ang paalam nito nang umalis dahil doon umano siya kikitain ng client itong sinasabi nitong umaga. Kaya naman doon na lang din siya pupuntahan ngayon ni Brixton. Ilang minutong drive lang yun mula sa bahay nila. Kung kaya naman agad siyang nakarating ng lalaki. Napangiti si Brixton nang makita kung saan table nakaupo ito at ang kikitain client ni isang matandang babae. Hindi niya na to sinenda ng message na nandoon siya upang hindi may istorbo ng pagkapasok na siya sa naturang cafe na jam-pack sa mga tao. Dere-derechong hakbang niya palapit sa kanila. Kaya rinig niya rin kung tungo saan ang kanilang pinag-uusapan nito. Miss Navarro, original na gustong-gusto ko talaga ang mga design mo ng wedding dress pero isang beses lang ikakasal ng anak ko sa buhay na ito. Kaya naman pinag-iisipan ko mabuting magiging lifetime decisions na ito. Panimulan ng ginang matapos susumimsim ng kape sa hawak niyang tasa. Sinundan niya ng tingin ni Seska na naguguluhang nandoon. Bahagyang nangunot pang noon ni Seska. Hindi niya alam kung anong connection ng mga sinasabi nito sa design na damit na kanilang napagkasunduan. Hindi niya maarok kung nagustuhan talaga ng ginang o meron itong problema. Kapag inaiisip kong background mo at ang reputasyon na pinanggalingan ng pagkatao mo, pakiramdam ko, bad nomen yon sa aking anak kapag design ng wedding dress mong kanyang isusuot sa kasal. Dugtong ng ginang na parang malaking tipak ng batong bumangga sa dibdib ni Seska. Hindi niya inasa na malaking issue pala dito ang pagkatao niya kumpara sa design ng mga gawa niya. Hindi ko sinabing ikaw ang mistress ha, kung hindi ay ang tunay mong ina. Namula ng mga mata ni Seska habang titig na titig sa mukha ng babae na harapang niyuyurakan ng pagkatao niya. Gusto niyang mag-explain ng sarili, ngunit hindi niya magawang makapagsalita. Wala namang koneksyon sa mga gawa niya, saka anong bad omen? Depende na lang yun sa mapapangasawa ng anak niya kung magtatagal sila nito o hindi. So, after careful consideration, nakapagpasya ko na hindi ko na kayang ipapasuot sa aking anak ang wedding dress na gawa ng mga kamay mo. Siguro naman maiintindihan mong sentimiento ko, hindi ba? Hindi naman siguro malaking abala sa iyong pagkikita nating ito. Kaunting oras lang naman ang nilaan mo para makipagkita. Nabalot ng tensyon ng kanilang table na hindi na kumukurap si Seska sa pagkakatingin sa ginang. Pinoproseso ng babaeng sinabi nito sa kanyang dahilan na para sa kanya hindi sapat upang idamay nitong trabaho niya ngayon. That's not true. Ngumisang ginang na parang nanguuyang pa sa kanya. Nababakas niya kasi sa mukha ni Seska na hindi to lalaban. Anong hindi totoo? Pinapabulaanan mong balitang lumabas? Hindi ba't kabitang totoo mong ina, anak kanya sa labas, Miss Navarro?
I don't want to be harsh but you're being tactless. Inampun ka lang kaya ng buong iyong pamilya. Namutla na doon si Seska. Yun na nga ba sinasabi ni Brixton sa kanya? Ayaw niya masaktan siya ng kumalat ng issue. Hindi ko naman pinili na maging anak nila kaya wala akong kasalanan. Muling git ni Seska sa ginang. Seska was an introverted and fragile person. She had endured the greatest malice in the world, but she also had the best husband now. Natalyo Barcelo kaya hindi siya dapat basta magpapaapi sa mga taong ang tanging naisa yang ibuli at yurakan ng pagkatao niya. Naramdaman na niyang paglingon sa kanilang table ng ibang mga customer, ngunit hindi niya yung alintana. Ayaw niya maging talunan sa mata nila at paulit-ulit na magtatago dahil ayaw niyang masaktan. Okay, naintindihan ko po ang pasya ninyo. Paniniwala niyo po yan na kailangan kong irespeto, but the loss must be based on the contract we agreed on. I calculated the total to be $500,000 and you must pay this money as compensation. Pagkatapos nito, wala na po akong pananagutan at tapos na ang ating transaksyon. Napakurap ang ginang na hindi makapaniwala sa sinabi ni Seska. Hindi na nga niya kukunin, bakit kailangan pa niyang magbayad ng ganung halaga? Isang malaking kalokohan yon. Pwede naman niya yung ibenta sa ibang client na tsak na mapapakinabangan din niya. Hindi siya papayag. Anong kalokohan yun? Pineperahan siya ng karap niyang babae. Miss Navarro, tura ng ginang na halatang puno ng pagtitimpi ang kanyang boses. Huminto si Brixton sa paghakbang at hindi na tinuloy ang paglapit sa kanila. Niintindihan niya kung anong nais sabihin ng asawa niya sa kaharap nitong client dahil nga naman inabala siya ng malala tapos gano'n na lang nito ika-cancel. Sino bang asawa niya? Magaling na wedding designer to. Mature na nga talagang babae na kaya ng sarili niya. Their future was long and he could not keep her by his side forever. He would not break her wings and prevent from her flying. So he let her solve it herself first. Hindi niya na kailangan lang tarang makialam. Magmamasid na lang muna siya. Ang kapal naman ng mukha mo! Sigaw ng ginang na dinuro pa si Seska at hindi na napigilan ng pag-ahon na matinding galit nito kung kaya naman ang tanging choice ay ang mamahiya. How shameless! Sanay na sanay ka ah. Sinabi ko na nga ayoko na sa wedding dress na design mo tapos gusto mo akong magbayad. Kukuha ka ng bayad na hindi ko naman magagamit ang design mo? Anong kalokohan yon? Pagbabayarin mo ko nang wala naman ako nakuha sa'yo. Nagpatuloy ang pamumutla ni Seska ngunit hindi niya inalintana. She still insisted na kailangang bayaran siya. May pinirmahan ho tayong kontrata bago ko gawin ang design at ipatapos sa clothing line company. May pirma niyo po yon at valid. Anong walang kinuha? Maraming oras kong nasayang sa inyo. Sa tingin niyo kapag inayawan niyo yon, may babaeng biglang kukuha at isusuot yon? Kaya nga may pinirmahan tayong contract bago ko yung simulan. Ang dami niyo rin pinabago at mga personal na request. Kayo ang umayaw. Anong gusto niyong gawin ko? Hayaan na mawala ng saysay ang effort ko doon? Kung hindi niyo babayaran at ibibigay ang halagang nakasaad doon, I will sue you. Seska was timid, but at this moment, she was extremely determined. Kailangan niya ipakita na kaya niyang gawin ng panindigan ng mga sinasabi niya na base lang naman sa contract na kanilang pinirmahan. Tinignan na masama ng ginang si Seska na hindi naman pinansin ng babae. Nakipagsabayan siya ng tingin. Mali, naghahamon ang mga mata ni Seska na may kalakip noon na pagbabanta kung hindi nito ibibigay ang kanilang hiling. Hindi siya dito basta titiklop lang. Ang kapal mo talaga? Mula umpisa, malinaw na sa inyong kondisyon ko tapos ngayon na kayo mismo sumira sa napagkasunduan natin. Tingin niyo kasalanan ko? Bayaran niyo na lang na matapos na. Lalapit-lapit kayo tapos kung kailan gawa na saka kayo aatras. Sa tingin niyo laro lang ito? Palito tayo ng sitwasyon. Sinayang niyo na nga ang oras ko nang husga ka pa kaagad. Sa halip na makipagtalo pang ginang ay kinuha na lang niyang checkbook at nilagay doon ang amount na hinihingi ni Seska. Nakarinig na kasi siya ng mga bulungan sa paligid na pabor ang lahat ng effort nito dahil iba yon sa issue. Siyang mapapasama doon kung ipagpapatuloy niyang umayaw. Padabog niyang ibinabayan sa lamesa. Walang imik na dinampot ito ni Seska. Tumayo na siya at hindi man lang nagpasalamat dito. Actually, ang bastos ho ng ugali niyo. Kung sakaling magbabago rin ang isip niyo, hindi ko na pipiling ibenta sa inyong wedding dress na ako may design. Blacklisted na sa amin ang mga pangalan niyo. Good luck ho sa anak ninyo, Mrs. Namilog ang mga mata ng ginang na hindi makapaniwala sa huling remark ni Seska sa kanya. Nakita ni Seska na masyadong malakas ang ginang kumpara sa kanya. Kung magkakapisikalan man silang dalawa, malamang siya ng talo doon sa kanila. Natatakot siya na baka ilang sapak lang nito humandusay ng katawan niya na sobrang nakakahiya. She was strong too, but timid compared to her. So she packed up her things and ran away so fast that she didn't even see Brixton. Hindi niya napansin ang sarili niyang asawa na madamdamin ng mga tingi ipinupukol noon.
Sinundan siya ng malungkot na mga tingin ni Brixton. Hindi niya deserve na mapagsabihan noon ng Gina. Una pa lang sana hindi na lang ito nag-order ng design. Mabagal na lumakad si Brixton patungo sa table na pinanggalingan ng kanyang asawa. Patapos na sa tasa ng kanyang kape ang babae tumayo na noon upang umalis na. Natigil na lang to na makitang paglapit ng bulto ng katawan ng lalaki sa table. Pilit ang nagingiti ng babae na makilala niya itong seryoso doon. Mr. Barcelo, kalmadong dinampot ni Brixton ang tasa ng kapeng ininom ng kanina ng asawa. Hindi nito yung nagawang makalahati man lang dahil marahil naging daloy ng kanilang usapan ng ginang. Malamig na rin yon. The next second, the coffee juice splashed all over the woman's head and face. Binusyo ni Brixton dito na hindi man lang niya kinakitaan ng pagkakonsensya. Kung hindi yon kayang gawin ng kanyang asawa, siya ang gagawa. Walang sino man ang pwedeng magpahiya dito, lalo na kung sa gitna ng maraming tao. There were many people in the coffee shop and she felt particularly embarrassed. However, she could not afford to offend Natalia Barcelo gaya ng ginawa niya kay Cesca kanina na wala siyang pakialam. Napangangan ng ginang na hindi pa rin maapuhap sa kanyang isipan kung anong kasalanan. Mr. Barcelo, anong ibig sabihin nito? Bakit niyo ako binuhusan? Mahina niyang tanong na may kaagapay na pagpapanik. Lumingon pa siya sa paligid na nakita ng mga mata ng mga taong puno ng gulat gaya ng kanyang mga mata. My husband has business dealings with you after all. Hindi mo ba ako natatandaan? Asawa ko ng Natalia sneered. Wala siyang pakialam sa kanya ng asawa pa man siya ng presidente ng bansa. Ang hindi niya maatim ay ang ginawa niyang pagbibitaw ng mga salita sa kanyang asawa. Kung lalaki lang ito, baka naundayan niya na ng suntok at kamao niya ang kumakausap. Kaso babae ito't yun lang naisip niyang paraan upang iganti si Cesca. It must be hard to embarrass in public, like what you did earlier to that woman. Walang humor ang mga tinasambit ni Brixton sa babae na hindi pa rin doon makakilos ng maayos. But don't you worry, I will compensate you. Kinuha ni Brixton ang checkbook niya at sinulat ang eksaktong halagang binayad niya kanina kay Cesca. Although I will be very busy from now on, I still have the energy to deal with a small company like yours. The woman was dumbfounded. Gulat na gulat kung bakit ganun ang reaksyon ng lalaking kaharap. Wala siyang matandaan na masamang ginawa sa kanya o sa pamilya ng lalaki. Nilapag ni Brixton ng kapirasong papel sa harapan ng babae at walang lingon sa likod na lumakad na palabas doon. Ilang hakbang pa'y bigla siyang tumigil at nilingon ng babae na kasunod ang tingin sa kanyang likod. Hindi pa rin makapaniwala na gawa siya nitong liguan ng kape. Siya nga pala, gusto ko lang sabihin sa'yo ng babaeng kausap mo kanina na nilait mo mula ulo hanggang paa na si Francesca Navarro ay asawa ko. Pagbibigay alam niya na ikinahulog ng panga ng babae at ng mga nakarinig ng linya. OMG! Asawa yun ni Mr. Barcelo? Siya mismo nagsabi. Lagot, asawa pala niya yun. Tapos kung pagsalitaan ng ginang, ganun-ganun na lang. The cafe erupted in applause, mostly from the young crowd. Naku, kilala pa naman ang pamilya nila na gumaganti't mahilig sila magpabagsak ng mga kumpanya.